Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Matchpoint Season 3. Welcome to DZRH TV, Matchpoint Season 3. I am Millie Borja, your host, at sa ating episode ngayong araw. Kung last week nakasama natin ang Pinoy Pride na si Carlo Paalam, ngayon naman isang boksingero muli ang mga kapanayam natin na may tuturing nating malapit sa kanya. Ang two-time palarong pambansa winner at kasama sa training camp ni Carlo, si Jerome Cometa. Hi Jerome! Welcome to DZRH TV Matchpoint. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin na makakwentuhan ka. Jerome, kumusta? Last week, nakasama natin dito sa Matchpoint si Kuya Carlo mo, and ngayon, ikaw naman yung nandito. Kumusta ka? Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Abala po ko sa tag-training po, saka sa mga pan ko po rin sa pagsasanay kung kailan ako. Kasi may paparating naman rin pong laro eh. Palaro po daw ako. Speaking of training, ang kwento sa akin ni Kuya Carlo, isa ka raw sa pinakabata sa training camp niya. Ilang taon ka na ba? 16 po, ma'am. Ang bata pa, pero ilang taon ka nung nagsimulang sumabak sa boxing? 11 po, ma'am. Si Kuya Carlo po yung naganda akin. Siya ang mentor mo, siya ang nagdala sa'yo sa boxing. Opo, ma'am. Pwede mo bang i-share sa amin kung paano ka nagsimulang pumasok since nabanggit mo na si Kuya Carlo ang nagpasok sa'yo sa mundo ng boxing? Paano Kasi ganito po kasi yun, ma'am. Dito po kasi sa yung kuya ko po tsaka yung classmate niya ba, magkaibigan. Tapos nagkilala sila. Tapos yung kaibigan ng kuya ko, pinapunta ako sa bahay nila. Tsaka yun nakita ko si Kuya Carlo. Tsaka sinabi ni Kuya Carlo sa akin sinabi niya sa akin, "Do, baka gusto mo mag-boxing, tsaka ipapasali kita dito sa CDO Boxing Gym." Tsaka kinuha rin po ako training niya ako ng mabuti, sinanay niya ako kung paano sumuntok, paano umilag. Kaya ganun, ma'am. Ganun po yung naging resulta. At dito sa mga video na nakuha namin sa mga in-upload mo sa social media, makikita natin na bata ka pa. Tinuturuan ka na ni Kuya Carlo. Oo. At gaya ni Carlo, nagtitrain ka under Coach Elmer Pamisa, tama? Kumusta naman? Ano yung mga tumatak sa'yo na itinuturo ni Coach na pwede mong ibahagi sa amin? Sabi po ni Coach Aloromisa na, "Do, training ka lang ng mabuti, tsaka pursige lang sa sarili, tsaka tiwala sa Panginoon. Kung kayang-kaya mo yan, sipag lang kung ano ka man yung meron ngayon, maabot mo lang yan. Tiwala ka lang sa sarili mo." Yan lang po. Nabanggit mo kanina, syempre, since iisa lang kayo ng coach, nakapag-train ka na kasama ang isang Tokyo Olympic silver medalist. Kumusta naman at ano yung lesson o pangaral na naririnig mo mula sa kanya? Yung una talaga, ma'am, is yung paano umilag talaga. Kasi sabi niya, magaling na raw akong sumuntok. Yung ilag lang talaga yung tinuturo niya sa akin. Kasi wala puro lang kasi, suntok lang kasi ako ng suntok. Di ako umilag. Niya ako, tinuturuan niya ako kung paano umilag, paano igalo yung paa ko, saka yung ulo ko. Kasi tinuruan niya ako eh. Bukod sa mga technique sa training, sa pagsabak sa boxing, ano ba pa, gaano kalaki ba yung naitulong sa'yo ni Carlo doon sa journey mo ngayon from 11 years old, ngayon 16 ka na, 5 years din? Oo. Malaki po yun, ma'am. Yung maliit pa ako, tinuruan talaga niya, sinanay niya talaga ako. Bago niya ako, saka tinuruan rin niya ako kung yung disiplina, sipag, tsaka paano maging confident sa sarili, ma'am. Yan talaga yung tinuro niya sa akin. Malaki talagang bagay yan, ma'am. Malaki talaga si Carlo. Proud na talaga ako sa kanya. Wala namang pressure pero naisip ko lang na si Kuya Carlo, nakapanayam namin last week, malaki yung pangarap niya sa boxing career niya. Sa'yo ba, wala ba siyang nasasabi sa'yo na, susunod ka sa yapak ko? Pero no pressure pero may nababanggit ba siya sa'yo na ito, huhulma kita para sumabak ka rin sa international competitions? Wala bang mga ganon? Yung tinuruan lang talaga niya ako, ma'am. Tsaka kung
paano magkuhan, gano'n talaga ma'am. Wala naman siyang sinabi ma'am. Talagang i-enjoy mo muna yung Oo, tama, tama naman. Nakapag-compete ka sa palarong pambansa 3 beses, tama ba? At 2 ron, panalo ka. Pwede mo oo bang ma'am. ibahagi sa amin yung experience mo sa national competitions at nanalo ka pa tama ng bronze medal last year? Kumusta naman yon? Okey lang ma'am. Mahirap po kasi yung po kasi ma'am, 'di ko nakuha yung silver kasi malakas po yung kalaban ko ma'am, eh. Tsaka kinakabahan rin po ako nun kasi wala, eh, malakas talaga ma'am. Meron naman po talaga akong tiwala sa sarili ko kaso talo pa rin, eh. Nakuhaan ako sa suntok ko. Hindi Ano ako sa, makaka ano sa tingin mo yung naging pero bronze medalist, malaking bagay na yon. Pero ano sa tingin mo yung kulang pa? kulang pa ako sa kulang pa ako sa ma'am, sa confidence sa sarili ko kung kulang pa ako sa confidence sa sarili ko ma'am, tsaka yung ko sa sarili ko. Kung wala kasi akong gano'n, eh. Ah, Saka pa ako ma'am, pa ako ma'am nung under pa ako nun. Malaki yung katawan ko, mabigat yung katawan ko, di ako makagalaw. pero mahaba pang panahon para ma-build mo ba yung confidence mo. Pero ano bang sinabi sa'yo? Paano mo naman ma-overcome yan? Ngayon ba, okay na-regain mo na ba yung confidence mo sa paglalaro, sa paglaban? Oo ma'am, confident na talaga yun. Mm. At ito nga, nag-gold medal ka pa sa Cagayan de Oro Division Regional Meet. Mukhang na-regain mo na Oo, talaga ang confidence. Ano ba yung pinaniniwalaan mong kinaibahan mo sa ibang amateur boxers, lalo na bata ka pa? kasi ano ma'am, gani sa puso ko talaga, tinatakot ko sa puso ko na sipag lang tsaka tiyagaan lang kung ano yung sa sarili mo. Ito, naisip ko lang, nakita mo ba yung sarili mo nung bata ka na magiging boksingero ka? Actually po ma'am, hindi po ma'am, hindi. Kasi kasi yung nasa isip ko talaga nun, laro-laro lang ba, laro-laro lang. Yun talagang nasa isip ko kasi nag-aaral pa ako nun, eh. Wala pa sa isip ko na gusto kong maging boksingero, gusto kong tsaka yun na talaga, eh, naplano na talaga ni God, eh, na gano'n talaga yung mangyayari, Pero na maging isa akong nung 11 years old ka ba, nag-sink in na sa'yo na, magiging boksingero na ako? O nung 11 years old ka, naisip mo, wala pa to, gawin ko lang to para as hobby, ganun? gano'n ma'am, gano'n yung nasa isip ko. Gano'n ko lang sa abi ko, yung gano'n. Tsaka ito na lang po naman kung sinali po ako kinuha lang po ako ma'am ba, kasi nagka-COVID nun, eh. Kinuha lang po ako sa may nag-text sa akin na kukunin raw ako sa CDO boxing team na kasi may laro kasi nun, tsaka sasanayan ako ba ng mabuti na gano'n, ito punta ka dito, mag-stay in ka dito, dito ka mag-training, sasanayan kita. Yan po sinabi nila. Kailan mo na-realize, since 11 years old, naisip mo, for fun, for hobby lang, kailan mo na-realize na, teka, parang gusto ko na talagang ituloy-tuloy to, magiging boksingero na talaga ako? Nung 13 years old ako ma'am, 13 years old ako. Anong pumasok sa Kasi isip mo na nun? pumasok sa isip ko na kasi nakita ko si Carlo, eh, parang naging kon ko na si Carlo ba na gano'n pala, di pala kan gusto kong gumaya sa kanya ba, para rin may makakangaya ako sa ko, may maging proud din sa akin. Gusto kong gumaya sa kanya kung ano yung pinagdaanan niya. Gusto kong kung anong linakad niya, gusto kong ring lakarin ba. At walang pressure yan. Pero kanina nabanggit mo, Cagayan de Oro team. Speaking of CDO, there was an statement na binitawan ni Mayor Oscar Moreno before. Ang sabi niya, Cagayan de Oro is the home of finest amateur boxers in the Philippines. Anong Oo, masasabi mo oo. rito? Who's finest? Ma'am, lahat po talaga doon magaling. Galing. Marami pa akong na salihan na gym, yun talaga yung pinakamagaling sa CDO. Kinuha niya po talaga. Anong masasabi mo? Sa tingin mo, anong meron sa CDO at parang lahat ata ng boksingero talagang magagaling dyan, home of champions na kumbaga?
Kasi doon po kasi ma'am, tinuruan po kasi kami ng program kung paano magdisiplina sa sarili ba. Kung paano kuan, ito na lang yung kuan, wag magbisyo, gusto mo ipagpatuloy to, gawin mo lang kung ano man yung nasa kuan mo, gawin mo lang para sa pangarap ng pamilya mo, ganyan lang po ma'am. Tama kung para sa pangarap talagang marami kang isasakripisyo at ikaw parang bata ka pa lang pero parang dami mo ng experience. Pero ito pumasok lang sa isip ko, di ba usually yung mga boksingero meron sila mga bansag. Ikaw, ngayon ano ba Oo, yung tinatawag sa'yo ng mga kasama mo? bansag, kuan po ma'am, yung mga bansag. Di ko Ah, po alam ma'am, marami po kasi ma'am. gaya ng anong usually yung tinatawag sa'yo? The, the, the waving man. The waving The waving. man. Oh, Bakit the waving man? kasi yung ulo ko kasi ma'am, ang liksi. Talagang yung tinuro sa'yo ni Kuya Carlo, talagang naano mo sa depensa, sa ilag. Oh, Kaya, opo kaya, ma'am. wow, the waving man. At sa tingin mo, balak mo na ba yung dalin hanggang sa future, the waving man? Di mo alam. Siguro ma'am, Mahirap yun pa, na po yung binigay. pero mahirap pa naman masabi ngayon, pero maganda yan kasi ibig sabihin talagang sa'yo, depensa talaga. Simula nung una na yun yung tinuro sa'yo ni Kuya Carlo. Pero narinig ko, isa ring atleta yung nakababata mong kapatid, pero hindi siya boxing, kundi sa taekwondo. Oo. Paano yung dynamics nun sa pamilya nyo? Nasa dugo nyo ba yung pagiging atleta? Paano naman kayo sinusuportahan ng pamilya nyo sa mga competition? Kasi, ma'am, yung sinalian po kasi ng kapatid ko, ma'am, libre lang po yun. Parang sa school lang ba? Tsaka ako, parang lang, yung papa ko, nagtatrabaho lang dyan sa, namin, construction, para lang masuportahan yung pag-waxing ko. Talagang, ano namang na-feel ng parents mo ngayon na, di ba, sumasali ka sa palarong pambansa? Masaya po ma'am, masaya po sila. Tsaka proud na proud po sila. Alam ko pong proud na proud po sila sa akin na ito na napunta po ako dito sa Philippine team na kamit ko po yung pangarap ni Papa na gusto talagang makapunta dito sa yung hindi niya nagawa noon, ako ang nakagawa ngayon. Ako yung nakamit sa pangarap niya na gusto niyang pumunta sa Philippine team. Ibig sabihin, nasa dugo nyo nga yung pagiging atleta kasi kahit si tatay, boksingero rin pala. Oh, Sa kanya mo naman na yan, pero hindi niya na ba tinuloy? hindi. Hindi niya Hindi na... ma'am. Ano na rin ako, since boksingero pala si tatay, ano yung mga lesson naman na sinabi niya sa'yo? Ano yung mga tinuturo niya sa'yo? Dapat kung ano yung nasimulan mo, wag mo nang itigil. Kasi simulan mo na eh. Kung ano yung umpisa mo, doon ka na mag-focus. Huwag ka na mag-focus sa iba. Yun talaga yung Consistency talaga. uh, At commitment. Makikiusisa na ako kasi natutuwa ako nung sinearch ko yung name mo. Meron kang YouTube channel. Pero hindi ka masyadong active nitong nakaraang mga buwan. Pero maraming video doon kung saan binabahagi mo yung training clips mo with your teammates. Ano yung goal mo sa pagbuo ng channel na to at paano yung nakaka-contribute naman sa motivation mo bilang atleta? gusto ko pa ma'am para makita po ng kabataan na hindi pala biso yung ngayon. Gusto ko maka-impluwensya rin ng mga kabataan na para sumali ng boxing, para para di sila para meron ring makan sa kanila, maging proud sa kanila. Alam mo, para sa akin, maganda ako na mag-upload ka ulit ng bago dahil mukhang marami na kayong training session ni Carlo. Oo. Jerome, bata ka pa. Marami ka nang na-experience sa local boxing scene, pero alam nating malayo pa yung mararating mo. Ano ba yung pangarap mo bilang isang boksingero? Saan mo ba nakikita yung sarili mo sa future? Pangarap ko talaga ma'am is makapunta po talaga ng Olympic, saka maging mapunta po ng Olympic, saka maging maka-medal doon para rin po mabigyan ako ng karangalan sa bayan natin dito sa Pilipinas. Para maging proud po yung gusto ko po
lahat, gusto ko po maging gabay rin ako, susunod maging gabay po ako sa lahat ng kabataan na ganito pala yung magandang vision, magiging boxing, mag-training para maraming maging proud sa iyo, ma'am. Yun lang talaga, ma'am. Naririnig natin sa mga atleta talagang marami ang nangangarap na makatungtong sa Olympics at di naman malabo dahil namamayagpag naman sa international competitions yung mga Pinoy athlete. Pero sa tingin mo, personal na lang mismo, bakit gusto mong makatapak sa Olympics? Para makatulong po ako sa pamilya ko, ma'am. Kasi nakita ko po yung nanay ko at tatay ko na nagpupursige po talaga ba. Gusto kong makabawi sa kanila rin na gusto kong magpakita na ganito yung gusto kong ipakita sa kanila na gusto kong makamit yung pangarap ni Papa na matungtong ako sa Olympic para maging proud rin yung namin, yung mga na maliit sa amin noon na hindi ako makatungtong ng Philippine team. Pero sa tingin mo, ano yung mga steps na dapat mong gawin at plano mong gawin para makarating ka sa Olympics? Sipag lang talaga, ma'am. Sipag, respect, yan talaga, ma'am. Obedient, tsaka masunurin ka sa mga office mo na kung anong gawin, kung anong sabihin nila, gawin mo talaga para maging okay yung tayo mo. Actually, sa mga na-experience mo, bata ka, nag-start. Kasi ang naalala ko, si Kuya Carlo mo, 12 years old. Ang bata na rin nun. Pero ikaw, 11 years old ka nag-start. Tapos ngayon, 16 years old ka, talagang balak mo pa, malawak pa yung pangarap mo sa mundo ng boxing. Oo. Kanina, Gusto ko rin siyang maging, maging katulad rin niya ba na ganyan yung natungtong niya. Gusto kong maging kanta niya, gumaya sa kanya rin. ayan, since nabanggit mo na, Gusto ko po siyang higitan po sa niya para maging proud rin po rin siya sa akin na yung mga itinuro niya sa akin noon, gusto ko rin gawin. Yun lang po. so masasabi ba natin na si Kuya Carlo ang iyong role model? Parang gano'n na po. Pwede mo bang i-share pa sa amin? Pwede mo bang palawakin pa kung bakit siyang napili mong tingalain, gawing inspirasyon? Kasi Kuya Carlo po, ma'am, magaling po siya sa magaling po siya mag-advise sa pagdating na po sa buhay kung ano po yung dapat gawin mo, kung ano po yung gawin mo. Marami po siyang sasabihin sa iyo, tsaka marami respect po rin po siya, meron po rin po siyang obedient siya, ma'am. Magaling siyang magsabi kung ano yung tama at mali, kung ano yung mali mo, tsaka yung ano mo. Yun lang po. Maraming salamat, Jerome, sa pagsama mo sa amin at pagbabahagi ng iyong journey. Gusto kitang i-good luck sa future career mo. At sana pagbalik mo rito sa Matchpoint, mapagkwentuhan naman natin yung achievements mo from international competitions na at sana Olympics na nga talaga. Pero bago tayo magpaalam, meron ka bang mensahe na gusto mong iwan sa ating viewers? May gusto ka bang pasalamatan? Go. Gusto kong magpasalamat sa mama at papa ko na gano'n na sinuportahan nila po ako sa palagi kong hobby dito sa boxing, ma'am, kung ano yung gusto ko, binibigay nila. Saka pursige lang po talaga sa boxing. Kaya niya. Mensahe mo naman sa mga atletang gaya mo, sa mga bata pa, nagsimula na. Paano mo naman sila may inspire? Patuloy lang po kayo sa pagtitraining. Huwag pong mawala ng pag-asa. Kung meron pong kaya, gawin po. Huwag pong mawalan ng pag-asa. Kung kaya, laban. Basta may sinabi sa akin na pag walang ginto, wag hihinto. Tama, maganda yon. Pag walang ginto, wag hihinto. Ngayon naman, madagdag ko lang, mensahe mo na lang kay Kuya Carlo mo since siya talaga yung naging mentor mo ever since. Kaya Carlo, magaling po pong mentor sa akin. Saka marami ka pong naitulong sa akin sa career ko.
Kung wala ka, di po ako, di ako di ako gumaling, di ako, kasi wala, di mo ako tinulungan eh. Pwede mo bang sabihin dito sa match point na sa'yo manggaling makakarating ka sa Olympics? Malalampasan mo si Kuya Carlo. Gusto ko lang lampasan kay Carlo. Gusto ko malapasan ko ang mga sinapit mo dun sa Olympics. yun. At alam naman namin, nakikita namin yung potential mo. Alam namin na magkakamit mo yan lahat ng pinapangarap mo. At sana sa susunod na panayam natin, hihimay-himay naman na natin yung mga naging karanasan mo from the championship. Maraming salamat, Jerome. Sige po, ma'am. And that is it for our 6th episode. Maraming salamat kay Jerome at sa pagsama sa atin at pagbabahagi ng kanyang nakaka-inspire na kwento. Again, I am your host, Mili Borja. At magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Matchpoint Season 3. Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3.